Okay. Hi Jeff, good day nato tanan. We Good are in day. our second inductive Bisaya inductive Bible study. So I'm glad nga Mm, nakagahina po ta ani. So before anything yes. else, Bro Jeff, I think it's really nice nga we introduce ourselves, our ministry, and our invitation to join our worship also. So where are you from, Brother Jeff? Which church and your schedules? Okay, so maayong gabi ninyo diha. So, maayong gabi po bro. Thank you kayo aning opportunity. So, I'm here in Cebu. So, as it is written ministries, my name sa church and we have our service around 10 a.m. and we have Bible studies in the afternoon and even some other ministries na mga outreach. But also within the week, we do have some other schedules as well. But you can come here anytime kung naamo diri in Cebu. So we are just here in Talisay, Laray. Pero just boundary lang sa Inayawan ng Talisay, ang mga 7-Eleven, mga siya, landmark. Okay. So I hope I can put your Facebook link diya sa ato ang aning video niya, bro, so that they can easily get the details sa inyong Facebook Mm. page na lang. So usually Oo. unsa may mga unsay mga members nimo dira, bro? Unsay mga demographics, mga gulang, mga unsay yung demographics in church, bro? Usually, ang mga kuan din mga kauban sa church, ang core gyud is usually young professionals, mga yapis. Mm. So, iban kay newly married, ingana, just a minority lang ang katong mga kuan gyud kanang at age na gyud nga married. And some or I can say some most pod sad sa mga naa po dinhi is mga silingan dinhi nga kanang ganing they are also underprivileged. Like because this area or ni siya na ay daghang mga squatter sa pod mga kuan kanang gani nga mga balay nga mga barong-barong lang pud sad pud ba and somehow lang mga kids nga dinhi. So maybe you might wonder if gadto sa online nga live na may makita nga ni mga bata mong lakaw-lakaw nga na. But anyway, mo na siya kanang demographics na mo dinhi kasagaran mga tao na din church. Tama po, bro. We do have we are like murag karaan nga church. We're already been 38 years old na nga church. So we are mixed Ah, church. We're from Gihulngan Crossroads City Church. As per this recording, I'm the vice chairman of our church, and our regular Sunday service is at around 8 o'clock start. And then also we have an afternoon service around 3 p.m. So if you guys are around Negros or Gihulngan, please join us in our worship. We also have our Wednesday prayer meeting every 5:30, and our inductive Bible study physical jud is every Thursday, led by our lead pastor. Pastor Jeff, I'm glad that you're here. Jeff is the lead pastor sa As It Is Written Ministries in Cebu, mhm. and he has been a good friend of mine growing sa faith. And just so you know, he was the one who shared the gospel to me. And here we are Ah, well, because lahi ra jud ang common to God be the denominator in glory. Christ. Amen. Amen. Amen, bro. Yes, amen. So, bro, I think we're here to discuss another familiar verse. I can do all Mhm. things through Christ who strengthens me. Wow, this is a very Mhm. common verse. And does this verse mean that whatever we do in this world will prosper, will be victorious? And I mean, everything we do, should it prosper? The answer may Mhm. surprise you. So, let's start. Okay, let's start, bro. Ha? Okay, our reading for Mhm. today is in Philippians chapter 4, verse 13. It says Mm. here in the ESV, I can do all things through Him who strengthens me. Unsa sa Mm. imuhang KJV, bro? Unsa KJV nimo? I can do all things through Christ which strengtheneth me. As a somehow, duol ka sad pod gyud noon, naalahi lang sa strengtheneth or strengthen na good na. So, na Okay. mm. Lahi man ni sa kuan, bro, RCPV, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Bro, my question is this. Say mechanism ana sa Uber or Angkas. What do you think?
how do you usually use it? We usually use it no like, okay, Mm. we want to be in this destination A and destination B, and then we tell the angkas driver where we want to go, but sila they do all the work. 'Di ba? Like ikaw ba rin mo No, drive sa okay. angkas or ikaw ba mo drive sa Uber, dili. He has all the resources, but ang direction nimo is ikaw magbuot, 'di ba? So like Mm. I want to go to Colon. It's not your car, you're not the one driving, but ikaw gabuot sa destination, 'di ba? But you're just Mm. using the Grab. So why I'm telling this is that because this Philippians chapter 4 verse 13 or usually ginagamit og ingon ana ba, 'di ba? Kanang it seems that Actually people magbuot. would want nga, magbuot ko, Lord, dapat bahalag bahalag gwapa basta dato, Lord ha. Ingon ana nga kuan ba then muna, then I Yes. can do all things through Christ who strengthens me. Ana dayan, 'di ba? Just kuan lang naman noon na hindi kay nato na I remember there was a prayer intercession dire sa church and then kay ang prayer sa kasagaran kay ganahan ko mausab sa kaning ako ang sala kaning kabug-aton nako kay nganong perminti ko matindal aning butang nga pa-pray until out of the blue na usa nga nag-prayer request kung prayer request ganahan ko nga na ako'y maasawa na kanang puti kana kung kuan ko nga okay murag it's quite weird. Akong gitambagan nga I think bro dili pa gid na may dapat atong unahon sa gyud. Ang atawagid kita as a man, we need to build up ourselves pa before ta mo Mm, go ana. Kasi mag-ana na ba mm, the story flows na. mm. So somehow pwede po nilang gamiton na siya nga verse and there are so many Christians nga ginagamit gina nila gyud for selfish gain nga si Paul baya Mm. not with strife or vainglory. Yes, bro. Actually, mo ana man gid ang mga Christian men. Kita Christian men man kita. Maybe we others Mm. can relate also, women as well. Nga, Lord, you're enough. You're enough, Lord. Pero Lord, mas nindot jud if na ako'y gwapo or gwapa nga kuan Lord or na ako'y sakyanan, mas nindot jud Lord. This Philippians chapter 4:13 is used ni Stephen Curry, bro, di ba? Sa ang Yes. shoes. Mm. Pero I And can do all things ra. Diya ra kutob, I can do all things. Mura na mm, ang iyang slogan. So, and all things. it's Mm. a really familiar verse, but I think we really need to study about it. So, Yes, I I think do. this verse is really a personal murabag personal conviction ni Paul. It's a personal thing. When you read Philippians, it's not really a letter nga command niya padulong sa mga tao. It's his declaration of the situation sa iyang heart ba. Yan ana, 'di ba? And Mm. we have to remember that this does not call for prosperity, for victory. Sorry, I'm Mm. sorry. Victory in the world, because if you consider when Paul wrote this one, he was in prison. And in the Kana. world Mm. standard, being in prison is not victorious. It's the opposite, 'di ba? The quick background of this verse, I did purposely akong gi tuyo ni nga akong gi sugod sa verse 10 para we get the context ani, because if we just get verse 13 medyo magamit siya out of context, bro. And I always Mm. believe nga ang sayop nga interpretasyon sa Bible will lead to sayopod nga application. And then Mm. and sayop nga Living. application, sayop nga expectation pod sa, and yeah, disappointments. It's really important that we need to study the context in the Bible. That's why we're doing it, bro, 'di ba? So Mm. again, a quick background of this story. Paul, of all the epistles, isa ang Philippians nga book was more gentle. More gentle siya, di ba? Other than katong, Mm. unsa may mga other epistles niya, bro, nga harsh jud kay siya. I think Corinthians, grabe gid siya, no? Corinthians, kana gyud sa lawayon Mm, kaayo ang mga tao sa sulod. mm, Pero given siya as an example for us to learn. Kani pong Philippians, mm. ang example gipakita diri ang pagka kuan ang mahigugmaon nga kasing-kasing sa mga tao dinhi when it comes to service. So na Yes. kuan ba murag ang ganahan gid ni Paul nga unta kaning ako ang kasing-kasing for me to live is Christ and to die is gain nga mao pod ni sa inyo Mm, hasad pod. Matakda na silang Timoteo, si Epaphroditus nga mm, bisang hapit na gyud siya mm. mamatay, iyang gibuhat para lang nga makaserbisyo sa mga igsuon. So mo context gid Yes. ani tanan sa tibuok chapter. Nga mao po ni ang mga Yeah. Philippians nga
maghihatagon kayo ba? Nga na. Yes. Nila. And it was gentle. Less rebuke. Ang rebuke raani is that when there were women nga na dispute nga iyang ay pag-uli na mo and this is just a yeah. This was just a quick background lang nato, bro. Considering Paul was in prison and even Paul was a Jew and naa siya friend nga you mentioned Epaphroditus nga ni adto pa jud tawon sa prison niya magdala og financial resources hapit pa gyud siya mamatay as Epaphroditus. And bro, you have to remember Epaphroditus is a Gentile. Klaro sa ngalan. Epaphroditus. So grabe again I just want to stress out that no matter how different we are, if we are in Christ, like good ang love ba. For example, kita bro, we've been far away, different backgrounds, but if ang common denominator nato is si Christ, we still really connect. And that's a supernatural thing for Christians to have this connection kaning si Jesus. Don't you think, bro? Diba? And bro, by the way, if I may ask, sa imong pag-study sa Bible, unsay mga resources nimo, bro? I know the Holy Spirit, but what could be other resources that you have in studying the Bible, bro? Sometimes, nothing beats man yun with the Bible yun. Na we're in, as mentioned ni Bro Leo, na the anointing that we have received from the Holy Spirit hath given unto us the understanding. So, muhatag itong understanding ang Holy Spirit by the plainly reading God's Word by context, ingana. But other resources, sometimes the Lord will also kanang lead me sa kanang maybe YouTube, like there are also other preachers nga kanang pwede nga kanang ato ang malantaw sad. And if you wanted to ask kung kinsa mga preachers akong kasagaran tanahon, usually nasa Reformed. Na, if you are kanang curious about ana, then pwede mo malantaw nila Paul Washer, John Piper, or also some other resources like maybe your own Bible has their commentaries. But dili ni siya may i-recommend gud nako gud nga may basahon gud kay nay sometimes gud pod mahimong second hand ang inyong information imbis nga first hand unta mo makakuha from the Holy Spirit. But this is a good resource. Dili gyapon nato ikuan nga nuggets sila gyud mga nuggets pud din pud gold nuggets. So kana mo ni siya mga other resources if you may ask. So kana let's ask the Holy Spirit for wisdom. He will give us wisdom. Yes, bro. Number one is the Holy Spirit indeed, and that of course, limited as we are, and also mga resources or provisions gihatag ni Lord, as what Jeff mentioned, we have YouTube, and then but bisan sa kadaghang resources, we have to watch out because sometimes human ra pud sila, they could have misinterpretations na pud ana, and it's bad. So again, back to the Holy Spirit na pud. But if you ask me also, ako, similarly, Jeff and I have the same resources sa YouTube, mga reform. But na ako gipalit, I think dili siya palit, gihatag actually, ka John MacArthur nga Bible study. But again, it's not a ultimate resource. It's just, kanang ragnara kay mga second-hand opinions and you just connect kung mo kuan ba jud na. Do you agree, ana? Kay naman po uban, ana, we don't agree. Well, kanara pod. Kanara ako ang ikatabang sa ato ang naminaw, bro. Hopefully makatabang po na nila and they have these resources ana. But nothing beats daily devotional, daily reflection ni Lord. Moro jud nay isa sa mga good. So, okay bro, let's continue. Yeah. Yes, okay. Let's continue. Before we go to Philippians chapter 4:13, it's important that we read sa 10. So it says here, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. So Paul was telling the Philippians when he was in prison nga alipay jud siya ug maayo nga grabe because naajud mo concern for me, and he was talking about financial resources ani, and as we mentioned ang gipadala sa Philippians is kasi gipadala sa Philippians, bro, Epaphroditus, di ba? He almost died. Timothy o Epaphroditus. Pero si Epaphroditus pa ang successful nga nakaadto. Timothy kay murag gitinguha pa lang na makabalik ay makaadto. Okay. If I'm not mistaken. Okay. Yes, bro. Okay. So you were indeed concerned for me ngun si Paul. In verse 10, we could read this one. In verse 10, you were indeed concerned for me, but you had no opportunity.
Not that I am speaking of being in need. So Paul was just being appreciative sa ilahang gibuhat, but why could be Paul saying that, bro, nga, not that I am speaking of in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. What do you think is Paul's intention, ani bro? Do you have nuggets, ani bro? Sa verse 11, diri na to makita nga si Paul, iyaging na-apply gani, ang kato ganing very common verse sa Matthew 6:33. To seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the other things shall be added unto you. Nga, unahon na to pagpangita ang Ginoo, giyang pagkamatarong, yang ginharian, ang ubang butang, idugang na lang niya. Kay balo man pud si Pablo that if the treasures that is in your heart, kay katong madunot lang sa moth o sa rust, then tawang lang. Dili siya mulahot, dili siya malahot, ay dili siya something nga kuan ba, heavenly gani nga butang. Ang dinhi sa verse 11, kita nato nga si Pablo, wala gid siya man nagatinguha nga like time to time na ay mahatag gining mga taga Philippians sa iyaha, kay kahibalo gid siya nga ang grasya sa Ginoo mo'y sufisyente para sa iyaha nga kusog. Pero kung makahatag man tuod sila, kalipay. Kay nakita ni Pablo kung ato nang sunod ng mga other verses ana, nga ebidensya pud siya sa bunga nga naa sa mga taga Philippians nga seek gid sila mo care gid kang Paul even sa physical needs. So mao po ni sad sa ato kay kani pod na punggoy other concerns sa pod ani when it comes to doing the ministry. Kanang ganahan ta nga naikapalit. Like we do have some experiences here nga just because nakahatag siya daghang ting Bible sa church then nana siya boldness or dasiti nga musulti ba nga uy asa man nga kung uno nga yung bin asa man nga ko ang kuan. So lain kayo paminawon in which that is very opposite sa kasing-kasing ni Pablo. Kung naa. Kung wala, then wala. Kung makahatag mo, uy, dakong kalipay. Pero kung wala, gid gani, gitudluan ko sa Ginoo, kontento. Kay ang Ginoo, mao'y maghatag nato sa tanan nga akong gikinahanglan. Inga na gid dapat atong kasing-kasing mga igsuon. And sa situation lang jud ni Paul ani, it speaks about the ministry of spreading the gospel. Paul is not telling the Philippians, thank you for your investment sa akong business nga tent making. No, he was not telling this. He was saying thank you for your help sa ako ministry, sa akong mga need. Of course, ang ultimate tool ni Paul sa iyang pag-spread sa gospel is yung lawas. Yung lawas and all the so it has to be revived or taken care of. But this resources was intended to help Paul spread the gospel. Not business, not the mga fame and fortune ni Paul, but sa ministry niya in spreading the gospel, in spreading who Christ is and what he can do to our lives, which we will discuss later. What can Christ do to our lives? Nga handa naman jud si Paul in whatever situation, contented naman siya. Grabe bro, in whatever situation, contented siya. What are these situations? In verse 12, these situations is kani. Tabasahon. I know how to be brought low. If sabi ni saya paani sa kapobrehon, I know how to abound. Abound means sa kadaghan, sa kadato niya, in every circumstance I have learned the secret of facing plenty, kabusog, og kagutom, abundansya, og panahon sa pakinahanglan. Kabalo siya sa secret. And that secret is that he is contented, ana. Unsa na nga secret di ay ni Paul? So, it's in verse 13. It says, I can do all things through Christ. Aban Christ or through him who strengthens me. So mauna siya ang gisulti ni Paul. If I may just reiterate, there are situations, especially karon si Paul, which he has been welcomed with great favor, and I think isa sa mga makita nato ani is ang Philippians. And then other times nga kuan siya, gipriso siya, as I think we read in Acts also. You can see the roller coaster ride ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi. But in every situation, he will sing praises rajud ni Lord, and how hard, it's very ideal bro, no? Sa ato ang situation. Nanganta pa gani silang Silas ug si Pablo gani dito sa kuan sa prisuhan sa Book of Acts, Acts 16. Og ang nahitabo ni noon, it led to the salvation atong jail warden og ang tibuok pamilya ato niya. So kana
ang mao gid na ang tawag ani main goal gid ni Paul, and also mao po na ang rason nga nag-fuel sa iyaha nganong nakasulti siya sa verse 13, I can do all things kana siya si Jesus Christ. He understood it so much nga mao na nga kanang mga butanga wala na lang gid na siya bili bisan gani sa may Philippians 1 ingon niya nga kanang kung ako buhi then kanang akong ihatag sa kang Kristo, pero kung ako mamatay dakong kadaugan nga na whether I Mm. live here in the flesh or if I will die Oo. knowing nga dadto gyapon ko padulong. Mao gid ang Yes. ganahan gid ni Pablo gid ipakita gyud. So, Yes. And I think also ningon to si Paul sa I think on the first chapters po dingin sa it's beneficial for me to stay alive muna karon. So mao yes. ning kuan sa siya. Gibuhi sa siya. So Mm, all if we do quote this verse, bro, it all should be pointing out to the ministry. And yes. considering this was not a command ni Paul, but this was a conviction, this calls us that when we do quote this one, it should be a personal conviction and not just a Mm, kuan ba kanang murag pa-impress sa others nga So it's hard thing to do to be contented in every situation. We do sometimes complain and also do our mm, way just to meet our needs, meet the ends sa ato ang mga needs, bro. So that's the I think that's the simplest way to interpret. It's not the kuan, bro. It's not worldly gains or worldly goals ang I can do all things through Christ. So he mm, it's not that you will if you put your mind into it and you're a Christian nga pareha ka ni Pacquiao ba, di ba? Kaya bang like I can do all mm, things for Christ, mo ato kag boxing ya ituo ka anin mm, na. Sa dagway mahitabo bro kung masumbagan ko ani nga. mm. Well, Okay. so kana siya and then he emphasizes bro nga through Christ's strength, dili imuhang strength gyud ma-achieve nimo ang unsa man ning all things iyang pasabot bro. Again, it's unsa man ni siya bro? What Mm. do you think All with all things? things. Kay we know nga kani baya sa kita mga Kristohanon, once nga naatak ang Kristo, ato ang natuman ang gisulti sa Old Testament. Mao ni ang tinguha gid sa Ginoo nga naa siya'y nasod nga tinuod yun nga circumcised or tinuod nga mga tinuli or gibag-o nga mga kinabuhi. So wala man na matuman sa Israel. So karon kita nga nakahibalo ta sa gospel, which later maybe we can emphasize this. Pagkahibalo nato sa gospel, then ang Ginoong Kristo nag-work kanato nga bag-ohon ta niya o kana nga change nga gihatag niya sa ato will lead us to a life that will please the Lord. So unsa man ang life nga makapalipay sa ato nga Ginoo kana ang pagsangyaw sa iyang pulong, ang pagpakita sa ato ang kinabuhi nga kita pinasahi or like saints, sanctified, ingana. So, he wants us to be a holy nation, peculiar people, nga magpakita gayud sa praises of Him. So, if kung kani man di ay ang tuyo sa Ginoo, then kabalo na mo sa rason, unsay gisulti sa all things. All things pertaining to God. Nga wherein, mao po na sa my first Peter sadpod, nga gitagaan ta sa Ginoo og divine power. Dili ning power nga kana makita sa Marvel superheroes nga power nga na ang tinuod nga power kana ganing kinabuhi nga patay atubangan sa Ginoo gitagaan niya life, and that life it is pertaining to God and all things about God mo na sa may first Peter sadpod. So kung na relate ani ba kay na may all things, so all things nga para sa himaya sa Ginoo. So for example, if your work kanang pwede siyang maka-compromise sa imuhang nga faith, then somehow ang Ginoo maghatag nato ana og kanang mga senyales sad pod that we need to opt out ana and to go to a job nga wherein makapadayon gyud ta sa fellowship og makasangyaw og maka-show forth sa praises. Og dinha ta kuan ba maka-express atong kagalingon gani nga Lord, ikaw gid ang maghatag tanan sa kusog. Dili pwede nga kanang ako lang nga own selfish gain. Kay like sa mention ni Bro Leo nga basig kung si Pacquiao or si Stephen Curry kay ni mention magid siya ng Philippians 4:13, it can really lead makadalahig siya sa mga Kristohanon or even new people in Christ
nga, kung Christian di ay ko, makuha na ko ni musikat ko, makapagpindot nga asawa, mudato ko, nga na makuha din ako ni nga tanan. Pero very opposite kay si Pablo, ang all things niya, it's all about the ministry. Nga sa Second Corinthians, ito bro, di ba, no, nga, gilinya niya sa Second Corinthians 11, maunit tanan ang akong gisinati nga mga pag-antos. Gilatiguhan ko og 39 stripes, na shipwreck ko, gipriso kong kapila, gipusasan pa ko. Pero ang nasa yung una-una permanente is the care of the churches. That's in 1 Corinthians 11. Grabe kay siya care. So, ang pangutana ba, grabe din sa pag-usab sa Ginoo sa iya nga kinabuhi, mao di ay ni ang epekto sa tao nga ni dawat ni Jesus Christ. Mo na siyang epekto sa tao nga naag nga ilahag nga na sinati ba, ilang nga na-experience nga, Lord Jesus, I've accepted you. I've received you as my personal Lord and Savior, Lord and Savior. And as my Lord, unsa man ang ganahan nimo nga akong buhaton, my Lord. Inga na. So now, may gisulti dayon ni Jesus kang Pablo, spread the word. Whatsoever means, spread the word. Okay, ang ganahan sa Ginoo, ang ato ang ating mga is langit. For sa to, Colossians pati na, Colossians chapter 3, nga ang ato agi dapat nga affection is set in heaven, not on things on earth. Kay kaning kalibutan, mahano lang naman the glories of this world, like if kung kay fame or achievements din bonus lang na. If kung example at school ni valedictorian ka, I mean that's good, praise God. You become a good steward sa trabaho. Then praise God, kay kinahanglan pud na siya nga maayot ang steward sa trabaho kay mamo na siya sa biblical man sad pud na. But dili ka na mo ay dapat ato ang punteriya. Nga sa ato ang trabaho kay nagmaayo ta sa atong eskwela, kay nagmaayo ta sa atong pamilya, nagmaayo ta para ang gospel mo reach sa ubang tao nga naa sulod anak nga lugara. Nga na the gospel. Nagsig rejoice ana si Pablo. Grabe ang kusog nagatag sa Ginoo sa ako Nga na. So, mana siya ako madugang sa katong all things. Sa ato na ning through him who strengthens me, bro. What did Paul through him who strengthens me? Do you have any additional ideas, ani, bro? Through him, diri na to makita nga ang ato ang kusog, ang kaning ato ang ganing ato ang depend on nga ngano nga makabuhat ta ng all things in sharing the gospel, showing forth ang charity, ang gugma, ang pagpadayon sa paglihok gayon sa pagkamatarong ingana. Kani dili na siya kay effort nato. It's never our effort, but ingon ni Pablo in Philippians po, narapod ani nga book, Philippians 2:13. Di ba kung ang 2:12 nagsulti, work out your own salvation with fear and trembling. Uy, working out. Katong salvation imo na dawat. Pag verse 13, for it is God who gave us the will. Siya naghatag nato og will in order nga ato ning mabuhat ning nga tanan. So kung totally ato ang nga masabtan gani ang kanindot sa kaluoy sa Ginoong Hesukristo nga iya tang gipakamatyan didto sa cross, ang ngayon naman tagi ko mag-impyerno. Kaning akong mga binuhatan sa akong pagkadautan. Pero siya ni puli na ako, siya ni sulti sa amahan. Ako'y dupa para nimo. Ako'y dupa. Ug karon kay ako na may namatay para nimo. Pwede ang imong kinabuhi ako ana. So moto divine exchange. May exchange ba? So karon kay ato kinabuhi nato kang Kristo naman di ini. So pasabot if this is Christ, ug si Christ ni dwell nimo, so pasabot kaning imong lawas nga patay, gitagaag kinabuhi pinaagi ni Kristo ug kana nga kusog kay kang Kristo na nganong nagbuhat ka og maayo. So it is Christ who will strengthen you. Matud pa sa 2 Corinthians 12, my grace is sufficient for thee. Everything that you're doing for God's glory, wala kay ikapasigarbo ana. Wala kay ikasulti sa Ginoo abot sa judgment day nga Lord, biya sa buhat ang ministry ngani tanan na gyud imo masulti atubangan sa Ginoo. Lord, akong gibuhat ang tanan nga ganahan nimo ako ang buhaton. Imuha man gyapon ning kusog, dili man ni ako ikaw may nag-usab nako ug mao nang naglihok ko. Salamat kayo Lord. Ingana lang ato ang when we face Christ. It's all because of His strength. Wala gay ganing atong pagpangamudlay sa pulong kaning si Brother Leo sa ilaha sa church ingana if it's not Christ transforming him, he won't be doing this. Kay wa tay sahod ani. We are not going to be like mo ingon nga, Bro Leo, tagaan di kag 30,000 aning imuhang pagpalid aning Bible study.
maybe bonus if may mga tao nga moingon nga daghan puno kayo si Julio si Pastor Jeff kay buhat sa ingani. Ay bonus Nindot ano out to na, bro. na. Pero mao pa dingon di Paul Beder eh. Wala ko nagstorya ani ha kay nanginahanglan ko kay tudluan ko sa Ginoo Yes. kontento. Kung nay mohatag then good. Yes. Pero kaning tanan kusog sa Ginoo ni tanan. Yes. So kung naghatag og kusog ang Ginoo sa imong then pasabot ihatag nimo para niya ang imong gipambuhat dili kay for self glory nga mahimo og sikat nga basketball player kasama ni Stephen Curry. Pero anyway, at least na-spread forth po gihapon ang verse na Philippians 4:13. May daghang tao gyud Yes. pangungutan about ang Christ, di kanana. Pero dapat nga Mm. i-lead gyud balik ang mga tao nga this is for God's glory, not our own vain glory. His work. Yeah, for his work, bro. Yun. Yeah. Amen. So, Mm. ako ani bro, akong take ani sa final sa interpretation time. So, the really best thing that we can see an angle here is that Paul, given na he can do all things, so all things entrusted in him, whether in favorable moments or in unfavorable nga mga Yeah. moments, Mhm. someone is letting him endure all this, or someone is really giving him the strength to do this. So as you mentioned, it's Christ. This, knowing these things nga, dili kinanglan mo effort good si si Paul when it comes to the ministry, na ay word ring nga content. So when other people will quote this verse, bro, they should be in the state nga contented sila in whatever is happening sa ilang life. For as long Yeah. as they are offering whatever they do it heartily for God and not for men. So, ingin ani, contentment. That's why we quote this verse, because we are contented, which is really hard to do. So, now, muna siya ang sa interpretation part. Paul was contented in whatever situation, and it's God who strengthened him sa mga latigo, sa mga kapriso, and also sa mga abundansya niya. Now, in the application, bro, there's a nice verse ni Paul prior this. Niya na siya nga, I consider all things loss in count of the Yes. in count of the glory of God. So, contentment. Why was Paul contented? Paul, si Apostol Pablo was a very highly regarded Pharisee. Kanang kumbaga kung sa itong mga listeners, if wala sila kabaloon sa mga Pharisee, it's mura sila lawyers, murag pari, nga kabalo sila sa balaod ani. So in short, prominent siya, sikat, nindot nga rangko ba. Pero ngano mang nisulti man si Paul nga ako ni siyang isalikway tanan. Because kaning writer ani si Pablo, na-realize niya day bro nga ang worldly nga kareliyoso, ang worldly nga pagkabutan or pagkabalo makunon sa word is not the dili siya mao ang Yahweh or not Ang the measure ang requirement gauge. nga moadto sa heaven. Ngano man ingon ana man bro, ngano dili man required because God is holy. God is holy, di ba bro? And kita nga men, we are not holy. We are not holy. So bisag unsa itong effort, bisan perfect pata sa religiosity, but in the eyes of God, layo ra gyud atong standard. That means as what you said bro Jeff is dapat ang panisyan padulong sa hell. Padulong sa hell. So Paul realized this, oh Lord, I think I'm going to hell. But praise be to Jesus. Katong gisulti nimo bro, I really love what you said nga. Praise be to Jesus nga the punishment unta for us nga imperfect nga tawo, kita unta mo'y dapat maimperno, kita untay dapat iula ang dugo, pero ato ganing dugo na gani kabayad sa sala gani. But here comes Jesus nga iyang dugo ang iyang giula kapalit nato. Mura tag gi-ransom ba, as you said, ransom ta. So Redemption no tawag na maglukat ba? redemption, yes. And sa lalong pa nga mga words, maybe we'll discuss mga lalong mga theological words, bro. Mga di gani ko kakon perpetuation, mga inana atonement, mga inana nga words we'll discuss as later. But kana nga term is giransom ta ba? Padulong na on tagikidnap na ta sa yawa. But
murag ang ransom money is ang dugo ni Jesus. We don't have to do anything. It's faith nato ni Lord. And that we are rescued ana nga damnation, and we can see nga padulong gyud tag impierno because we have this attitude, sinful attitude. And as Jeff always pushes nga, if na-save ka, you're not just rescued sa imong destination, but you're also rescued Mm. in doing those sinful things. Now that's a Yes. complete package. It may not be Amen. perfect. The destination is perfect right away in a snap. You'll go there, but sinful things is a process. You can't Yes. daghan kitang mga makasasala nga mga buhat nga di na to mag-give up dayon, but it's a process. You see nga nausab gyud siya. And bro, I think you Mm. have to argue ani nga kuan point nga if wala jud kay makita dagway nga kausaban, murag kinahanglan pa na walihan na pod dagway bro. Ana siya. So, Mo nang may well, times my gud bro. point, yes bro, go bro. Yes. Mo na may times gud pod bro nga if makita gani nga murag wa magibunga nga makita ani nga person, what I do is I ask them the gospel. Can you tell me the gospel? Nga na. So yang masultira is just salvation, forgiveness of sin. Ano ko nga ni, tell me more, tell me more. Nya, I usually ask that kung especially ka na ganing long time na gid gani nga nasa church, but then nahitabo is dili gihapon mag-show forth ang bunga sa iyang kinabuhi. So knowing nga agoy dili man din niya totally ma-explain nga like iyang ginasabtan gid gani ngano man nga kita naluwas giunsa man ta giluwas ug asa ta giluwas gikan. So kung kana dili niya masabtan then dinha I need to lay it down again. Kinahanglan ako isulti sa imuha ngano man nga nganong nianhi man si Jesus Christ. What's the reason why he came down here? Kasi Pablo gani siya ang iyang gisulti niyang kagalingon, I am the chief of all sinners. Kaya sa ka tanan ang mga Christians atong nga time siya naglutos, siya nagpatay, siya nag-persecute sa Church of God. Kanang Church of God na gyud gi-persecute. But then he was born out of due time nga bisan mag late na gani siya nga apostle nga niabot. Pero gikan sa grasya sa Ginoo nga gitagaan siya grabing kahayag ato sa road of Damascus didto na kuan siya ba nahimasmasan gani pud siya kung sa Tagalog pa nga Lord sala man dito tanan nga ako ang gibuhat wa man dito nakapalipay nimo karon nga imo akong giluwas kani nga akong kinabuhi imuha ni ingana so strengthens me Christ Yes, strengthens bro. me. I think mauni ang goal ni Paul, bro, no? Like knowing nga Lord, Mm. I may not be able to redeem akong makasasala diri sa akong pagka makasasala sa kalibutan, bro. And the physical body of Paul really has to die because of his sinful nature, but there's hope ba? There's hope Mm. in knowing Christ. And that's when we die here, believing in Christ, enduring and manifesting the strength of Christ in us, there Amen. is eternal life waiting for us. And whether we are Mm. pobre or dato, gutom or busog, I can do things. Ako ning magbuhat Lord, Amen. tanan akong imong ministry because you will Mm. help me endure all these things. So it's really important, bro, that the faith from start to end, it's really Him who strengthens us ba. And Yes. that Christ, I think, ako ang main factor ani bro. Bisan ako po ba, ako ang conviction nga, Lord, katong nagbarko pa ko bro ba, katong nagbarko, if Mm. tumba matuwad mga dining barko or mag-suffer ko, mamatay ko, but Lord, I'll cling to your promise, Lord, that I will be with you because I trusted you. I believed in you, Jud. Yeah, I should not be fearful. And kung there are ministries nga, when I share the gospel, the good news man dyan, bro. Kay, nandiy pag-asa. Sa pasasali para na to. Mm. Mas butan pa gani si Paul compared na to, bro. But or ingam siya chief of sinner siya so magrabe gid siya ka makasasala, but still Mm. I hope I hope, and Mm. it convinced him to endure these things. And yes bro, and Mm. if I may add pod no, there are some salvation stories that I would ask other people ngano mang nag-follow sila ni Jesus. The simple things nga ilang isulti is that I follow Jesus because God healed my father or God healed my mother. And I think that's not the gospel ba? Because should should the gospel change if wala na heal ang iyang mother? Like, mausa ba? That's Mm. not the gospel. So, nindot tayo atong himay-himayon as we progress ani nga online Bible study. Unsa jud ang gospel, and why it's important to understand it.
para katabang Mhm. nato na first believing in the gospel and ma-endure nato ang different trials because following Christ is not lisod siya nga kinabuhi, di siya walk in the Yes. di siya bed of roses, lisod. That's why we Mm. require all this encouragement from His Word and through the Holy Spirit nga encouragement by reading His Word nga makapadayon Mhm. ta sa tuang ministry. Mm. Ako lang, key takeaway and also additional lang sa pud ani as mentioned ni Bro Leo nga kinahanglan gyud nato gid ang tulong para able ta maka-endure. Kay for sure si Pablo ani despite nga tuan grabe ang iyang mga pagsulay, he is with someone. Ako nabalaan gani sa other books pa niya, everyone left him except ni Luke. At least nagi usa. Nagi usa nga person. Correct, Lagi si person nga correct. ka-fellowship gid niya kanunay nga mooy magsigig dili unay matud pa sa Ecclesiastes, two is better than one. This is not about love story na siya kana nga verse mo nindot po na siya nga makuan ko day bro no. Yan, Dili yan, na yan. siya Yan about na love siya, bro. story nga but nga verse but it is about strengthening one another nga kinahanglan gyud naa gyud kay igsuon sa pagtuo. Nga matud pa sa giingon gani sa Hebrews 10:25 ayaw forsake, ayaw i-delay ang panagtigom or ang fellowship. Kay kabalo na ka nga duol na gid ang adlaw mo balik na si Kristo. Nya kung makita nga kita nagluya-luya o diha makita nga wala nagpamunga ang gospel nga nadawat nato, unsa man ang ato atubang sa atong Ginoo nga tinuod ba gyud ang ato ang nakaluwasan. Mo nga kinahanglan gyud nga kung kita nagpangayo ta sa kusog sa Ginoong Kristo, dili lang kay katong resources nga ako na mention kaganiha, but fellowship. Fellowship gyud. You need brethren. Simplify fellowship, bro. Does that also mean going to church and discussing what does fellowship in Mm. Bisaya or in layman's definition mean? Ang fellowship kung sa Bisaya pwede rag simplified panagtigom. So or kanang pero ang kanang fellowship matud pa sa First John, nagsangyaw si John sa concrete about ni Jesus Christ kay para mahimo tang fellowship. So mayang gipasabot, para mahimo tang fellowship gisangyaw niya si Jesus Christ. So ang tinuod nga fellowship kung si Kristo ang naa sa sentro. So even if naa ka sa simbahan pero igo lang ka ni lingkod na mati na pauli, wala ka gyoy tinuod nga fellowship. Wala ka gyud nakaghimamat sa Ginoo. Nga ingon pa gani sa Ginoo, ang atong Ginoo dili makita. Pero ang gugma niya na perfected, na hingpit pinaagi sa mga anak niya. Nga kita Mm. nakighiyo sa uban nila. So if you wanted to be with Christ, be with brethren. Brethren nga mutudlo gid nimo bahin ani ug mo nang hinungdan ngano nga ikaw makasulti, Christ strengtheneth me. Kinaaman ang Ginoo nagpuyo pud sa mga igsuon nga kanunay mo'y naghatag ani sa pag-filter sa pud sa pulong nga daghang bakak magud aning kalibutan kani Philippians 4:13. That's why ang kaning theme ani nga series na mo ni Leo is rescuing the verses. Nga na gyud kinahanglan gyud naa gyud mga igsuon gyud sa pagtuo. Siya mao pud ingon niya katong Epaphroditus sa iyahang magiluwas po daw siya sa Ginoo gikan sa kaguol kaya grabe gid ang fellowship nila ni Epaphroditus gyud when it comes to helping one another physically but also spiritually. Nga na. So, wala lang ako lang nag-emphasize sad pod kay mo na part nga kay pwede mo gud ta moingon nga grabe salamat Lord Jesus imo kong giluwas you've strengthened me. But kung wala pod ka sa fellowship, madugay gid ana na tendency nga muluya gid ka. Muwabol ang imuha nga kanang kinabuhing Kristohanon. Di na tugutan sa Ginoo unta gyud. So mo na nga kita kanunay gid ta duol sa Ginoong Kristo. So brethren, mga kaigsuonan, pulong sa Ginoo. Dive in deep. Dive in deep. Bisang mahukot ani mo nagbasa, di gyapon nimo mahukot imong understanding ani. His mercies are always new every morning. Great is his faithfulness. Nga na. So mo na yung rejoice permente ni Pablo. He always rejoice sa pulong sa Ginoo while nasa sa pusas. I rejoice in the Lord greatly na nasa pusas. I rejoice in the Lord greatly. We're joy nga nakita na ko tamo mga Philippians. Grabe kay mo madasigon na ipusas ang kamot. So asa ka ana nga klase nga kalipay? Nga na dapat ang ato ang tinguha nga mutubo ta sa pagtuo ana nga bahin mga igsoon. Thank you for that, Kuan. Great key takeaways. So I think we're gonna end this online Bible study na, bro. And I think we have already said our points. And it's really important nga we ourselves, bro, should also do this online Bible study podcast through Christ who strengthens us. Bro, ato Amen. Amen. makapadayon tani as much as we can. And the Mm. whole point of this is being content
contented. And if we may ask, where should we be contented? It's in Christ. Being contented in Christ means understanding what He has done on the cross. And if you do not understand what Christ did on the cross, there are kani pwedeng nga resources, but if you could, as what Jeff mentioned, fellowship with believers, Christians who understand the gospel, ask and listen, and we pray nga ang Holy Spirit will let you understand the gospel, and that we have to understand nga the business that we are in this world is not the business to prosper ourselves, but to glorify God. And that life is gonna be lisod na siya nga kinabuhi. So we need Christ to let us endure, ana. We need Christ to strengthen us labi na sa mga temptations and sa mga obstructions sa paghimaya sa Ginoo. So I think kana na lang ang ato ang oras karon, and hopefully we will see you on our next online Bible study pod nga recording. So kana lang. Thank you so much, Brother Jeff, and thank you, bro. see you. Thank you kayo. God bless. Thank you. God bless.